Good morning o happy Sabbath sa tanan. Sabbath. First time dyan ko nakatungtong dari nga pulpito. Sa dugay sa panahon. Sa wala nakatungtong ko pero murag dito nga ito ang simbahan siguro. Dari na ba ito? Dari na. 2023, dari na ba ito nga ba? Dari na dito. Ito kung dito ba. So, first time ako natindog karon diri. 2023, di day, 2013, 2023, bago rin mayroon nyo 2013. Dito pa. Dito ba? Yan ang simbahan? 2013, dali na? Dali na dito. Dili na ba? Ha? 13, dali na. 13 dito, 2023 po na ba? So, ibatin na ako ron dali ang kuhan, ang bilangay bation. Kaya first time ako nakabarog balik, hindi ko na ko wala nakatindog ko pulpito. Na napag time na nakalapas-lapas. So, pasalamat ko sa Ginoo kay iyang gitugot karon nga maka-share ko karon nga buntag. So, sa oras, alas 10 na sa gabi. Alas 11. Kaya nagngalaw na. Abog na nasa baho. Sige. Pero hindi na po na ito. Dalion para dali lang po na mo. No? Okay na. Okay na mo ka. So, ang i-appoint sa Ginoo sa ito ang nga tayong message. Ang title ani ang duha ka adan o ang pagbago sa gahom sa gospel. Saan yung gospel sa Bisaya? The two idioms of the transforming power of the gospel. So, munta na sa ako. Kung magis ko tao pagkamatarong, unsa ang una ng butang sa inyong una-una? Lumaoy. Pagkamatarong ba? Kung pagkamatarong, makadungog ka na, unsa ang una nga mo pop up gid sa itong una? Jesus. Tarong, pagkamatarong, kadalasan manggod ang una-una sa uban kay mao na siya ang mga butang atong gibuhat nga maayo. Paminaw ninyo sakto din. Hala. So, ano una ito mabasahon, ang Roma, kung ibasa sa ito, ang sa leksyon din na, Brother Dunward, Roma 1, versikulo 16, hanggang sa 17. O sige, Andre, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. Ato nang kaon nga punto ha, mauni siya ang gahom sa Dios ngadto sa kaluwasan. To everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek, for therein is the righteousness of God revealed. Unsa daw? Sa gospel, sa gahom ni Jesus Christ nga naa, sa gahom sa Ginoo nga naa sa kaluwasan, magipakita dito ang pagkamatarong sa Dios nga gipadayag. Nakuha na to ang kwan. Sa kanina sa teksto, fokusan sa nato ni. Nga dito ang pagkamatarong nga gipadayag. So unsa gid ni pagkamatarong? Unsa gid ang righteousness? Kani bang atong gibuhat para maluwas ta, di ba? Nagpakamatarong para maluwas. Nagbuhat og matarong para maluwas. Sakto man siya nga mentalidad. So ato siyang hisgutan karon. From faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Ang matarong, magkinabuhi nga matarong. So, it is obvious to most Christians that the gospel is important. And so it is, God declares that the power to be saved in His righteousness. Ang gahom sa kaluwasan, mao ang pagkamatarong ni kinsa? Kristo. And the righteousness of God is in the gospel of Jesus Christ. O ang sa pagkamatarong sa Ginoo gipadayag sa kinabuhi ni Jesus Christ.
And all is predicted on faith. Na mabasa sa Roma 3, versikulo 22 hanggang 25. But the Bible says that if we don't do righteousness, we are not of God. Libog po ta kay, gingon po sa Bible, na kung di ta magbuhat og matarong, dili po ta iya sa Ginoo. Di ba? And are not His children. Dili po ta mahimong iyahang anak. Sumala sa 1:1, 3, versikulo 10. It is then crucial that we know that the good news of the gospel really is about and how we get the righteousness of God. Mo ni siya ang atong kwaon karon. Kay gihisgutan na lang pagkamatarong. So atong targeton unsaon nga mahimong matarong. Seryoso kasi yung do. So, ang Salmo Kapitulo 24, versikulo 5, na inong diri, He shall receive the blessing from the Lord and righteousness from the God of His salvation. So ato na siyang naangkon una dito sa kamatayon ni Jesus Christ sa cross. Ilungdumin ninyo ha, naangkon. Ano naman ang kamatayon ni Jesus Christ? Naangkon. Una akong naangkon sa kamatayon ni Jesus Christ sa cross. Ang Job 33, versikulo 26, gingon diri, He shall pray unto God, and He will be favorable unto him, and he shall see His face with joy, for He will render unto man His righteousness. Dili ra dito mahuman ang pagkamatarong nga atong naangkon. Kung dili, ningon pa diri sa Job 33, versikulo 26, He will render, ihatag pa niya sa mga tao ang iyang pagkamatarong. So atong naangkon o iyapang ihatag. So nindot siya nga topic mga igsoon. It's not surprising that righteousness can only came from God. Ato ginunduman ang pagkamatarong magikan lang gyud siya kang sa Ginoo. But it is surprising that many Christians have missed the point when it comes to understanding what righteousness really is. Ato lang po hinumduman na kadalasan sa mga tao karon na misinterpret or na mali nila pagsabot ang unsa ang pagkamatarong. Mura daghan sa tong time karon murag nagpakaron ingnon nga bitaw buhat og matarong, pakaron ingnon nga maayo. Pero ang pagkamatarong gid sa Ginoo kinahanglan nato targeton diri. So natay target karon kay sa una si Jesus Christ na siya target luwason ang tanan nga mga katawhan. So isip nga tumutuo o sumusunod niya na po tayo target. Kaya dili man kita maluwas kung wala tayo pagkamatarong. Sakto ba? Napay maluwas na dili matarong? Kinahanglan gid ang matarong. So mo ni una nato nga target mahimo tang matarong. Kaya wag yung mga sala sa langit na dili matarong. So, ato lang yung hinumduman ang Isaiah 64, versikulo 6. So, sa gisulti na ako mando. Wala Bible. So, ang Isaiah 64, versikulo 6, ang atong pagkamatarong sama lamang sa hugaw nga trapo. Naliman ka na. Mag-angkon ta karon nga mabuhat ag maayo, mahimuhat ag matarong para maka tubangan sa Ginoo. Gawin, hugaw ra dahil na trapo. Pero siya delikado. Muna, kinahanglan ginadokwaon kung unsa ang tinuod nga pagkamatarong. Unsa ang righteousness gyud nga kinahanglan nato. Dili ta pwede magbuhat-buhat sa paggalingon nga magpa-butan-butan. Ito lang ginunduman, sama sa hugaw nga trapo. So, una, ato sa ilahon kung kinsa ang ato ang manluwas or si Jesus. Focus na kay Jesus. Hindi mo tanaw sa uman. Kay Jesus na sa ta. So, Jesus Christ, according sa 1 Corinthians 1 verse 30, si Jesus Christ, siya ang ato ang pagkamatarong. Siya ang ato ang sanctification. And then, siya po ang ato ang redemption. Siya ang nagluwas sa ato gikan sa pagkadautan. Ang 1 Corinto Kapitulo 1, versikulo 24, siya ang ato ang gahom.
gipakita ko dira nga siya ang ato ang kaalam. Mo pasabot wala gitay kaalam nga ato. Sunod sa John 14:6, siya ang dalan padulong sa Amahan. Ato nang hinumduman mga igsoon ha. Sunod, ang John 8:12 verses 9 to 5, 12, 9, balikan po na ito ang 5, gipakita ko diya nga siya ang ato ang kahayag, siya po ang kinabuhi. Sunod, John 1:14, siya ang ato ang pulong nga matarong o pulong nga tinuod. Sunod, Episo 2:14, siya ang kalinaw. Isaiah 53:5, Malakias 4:2, siya ang mananambal. Sunod, 1 John 5:12, siya ang eternal life. And then John 10:7 and 9, siya ang pultahan padulong sa Amahan. Ang 1 size 48, siya ang bread of life. Siya ang tinapay sa kinabuhi. Sunod, ang Revelation 14:12, siya ang pagtuo. So nakuha na ito nga quality Jesus Christ nga di pa santop sa tuwa. Kung unsa siya importante sa tuwa. So dili ta mapuhi kung wala siya. When were these gifts made available to us, may pangutana diri. Kung kini ba nga mentalidad ni Jesus Christ o kini nga kinaiya ipakita niya, pwede ba ni siya nga mahimong maato-apod? The reason of Son of God became the Son of Man was to become everything we need. So ato masabtan diri nga ang rason, usa ka rason ngano nagpakatawo gid si Jesus Christ kay sa langit siya nasa duha ka nature, angelic nature o divine nature. So sa atong pagkaubos tungod sa atong pagkatawanon, di kita makaduol sa Amahan kung wala siya. So mo ito, gipangita kumagi, mo na siya ang iyang pamagi, nagpakatawo siya pag-usab para mahatag ang tanan nga kinahanglan sa tao. So ba po yung target ba? Nagpakatawo siya pag-usab kay para mahatag ang tanan nga kinahanglan sa tao. Kay dili niya masabtan kung unsa ang tao kung dili pud siya mahimong tao. Dili niya ma-feel kung unsa ang bation sa usa ka tao. So mo to nga iya yung gikuha ang pagka-human nature, pero atong dumduman wala niya gikuha ang pagka-sinful nature. Ang pagka-makasala nga nature wala na niya gidala, kundi ang human nature lang. Kaya na siya target sa pag-anhin niya sa kalibutan. Ato ang ma-iskutan niya. So what exactly does this mean? As an example, Jesus said, "Abide in me and I in you." Kani nga pulong. Sunod siya mo sa kuha. O ako ninyo. O ako anaa kaninyo. Kana siya, sabto nimo. Unsa man siya ka-impact sa tuwa. But pasabot, gusto niya nga siya ang mupuyo sa tuwa. Siya ang musulod sa tuwa. Kung saan ba, iposes ta ba? Iposes ta niya. Musulod siya sa tuwa. And then, the branch cannot bear fruit of itself. Kani ato ni sabto na, except it abide in the vine. No more can ye except that ye abide in me. So John 14:4, the remedy has not changed if we abide in Christ, and this is the key. So sa itong disputan bitaw ganina, ang kahoy, di na siya mamunga kung di siya magsalig sa asa. Mabuhi ba ang kahoy buhay ugat? So ang ugat na itong kinahanglan mo ni si Jesus Christ para mamunga ta. Unya ka ng bunga nga atong mapakita, ang bunga nga atong mapakita, nindot. Wala giulod. Kanang nindot siya sa tao sa pan ba sa hamis, nindot.
Muna siya nga bunga ang makita sa tuwa once na ma-partake na to ang righteousness ni Jesus Christ. Now, if Christ is our righteousness, as stated in 1 Corinthians 1:30, then the righteousness is not about our own right doing. It is about living and abiding in Christ. Because wherever Jesus is, there is righteousness and healing. And this understanding becomes not in our own doing, but in the abiding, that is, if we focus on abiding in Christ, He will work out the right doing through us. Butong gusto ko ipasabot. Kung naa na si Jesus Christ, atong madawat ang iyang righteousness, iyang mahatag sa to ang iyang pagkamatarong. Ang atong mabuhat, sama kay Paul bang Pablo. Ilan si Pablo nga ang iyang mabuhat na dili niya gusto buhaton na buhat niya. Kung pasabot ang sala ba dili siya gusto magbuhat og sala pero ngano mabuhat man niya. Muna yang gistorya sa Mateo 7 ato dang basahon. Mateo 7. Ato daw pa sa likod. 14 hangtod sa 23. Yun niya dere sa Roma, kay akong hisayran nga ang kasuguan espirituhanon, apan ako lawas nun. Iyang gi-recognize gud nga tawhanon ni siya nga gibaligya ilalom sa sala. Kay ang akong ginabuhat wala ko hibaluin. Kay dili ang akong buot pagabuhaton kana maoy akong ginabuhat. Kung dili ang akong ginadumtan kana maoy ginabuhat ko. Katong dili kita niya gusto buhaton tong sala. Mao iyang mabuhat. Apan kung ang dili ko buot pagabuhaton, mao ang akong ginabuhat. Miuyon ako sa kasuguan nga kini maayo. Busa karon dili na ako ang nagabuhat nini, kung dili ang sala nga nagapuyo kanako. So kung paano nimo ang sala ni puyo sa sulod ni Pablo. Unya ang dili niya gusto buhaton, iyahang buhatin nga naman, naaman ang sala ng puyo sa iyaha. Nguto iyahang gusto kwaon, nga kwaon niya ang sala, pulihan o pagkamatarong. Pero bisan gani siya apostolis, naglisod gani siya, na siya struggle sa iyang kinabuhi. Samot na sa tuwa karon. Impact mo gani sa tuwa. Sa tuwa, kani nga message niya, focus niya sa tuwa. Kaya naglabay naman sila. So kani nga mensahe, nag-focus sa tuwa karon. Mao ni siya nga gipakita gyud diri nga ang pagkamatarong ni Christ kinahanglan nato. O makita nato sa kinabuhi sa duha ka Adan. Namoy background sa duha ka Adan? Ang unang Adan mao na siya si Adan nga bana ni Eva. So ato na lang ilaktod. Si Adan tungod sa sala nalaglag siya. O gipakita ang reproduction dira nga ang Ginoo dili na niya kaya, dili na siya mo recreate. Mo pasabot ang iyang giumol ra gyud si Adan ra gyud. Katong unang Adan. Mo to yang giumol, iyang giporma. Sunod sa pagkasala ni Adan ug ni Eva, wala nagaumol ang Ginoo atong time. Sa atong time karon, wala nagaumol ang Ginoo kundi na siya sa reproductive. Mo pasabot sa gift nga gihatag sa Ginoo sa ilaha, makabuo na sila og tawo. Nga kung mo pasabot, buot na mo naon ang ilang human nature o ang ilang sinful nature mo inaangkon nato karon. Mo nang makahimo ta sa pagbuhat og sala. Kaya ang sandangan ni nakaon nila tungod sa ilahang pagka o dili na kinumanon, mo toy nidaghan og mo ato sa tong time karon na partake na to ang ilahang sinful nature o ilang human nature. So mo to nga gipadala ang ikaduhang Adan nga mao ni siya si Jesus Christ. Gipakita ang human nature ni Jesus Christ pero wala gipakita ang sinful nature kaya wala siya sinful nature. Sa akong gibalik-balik na ganina. Tungod kay ang iyang gidala ang righteousness, ang pagkamatarong nga iyahang i-impart sa tuwa. Kung atong maangkon si Jesus Christ atong kinabuhi. Isod ba dawaton si Jesus Christ atong kinabuhi?
practically lisod. Kaya naman, naanad man ta sa sala. Kaya kung wala ta naanad sa sala, sayon ra. So sa to karon sayon istoryahon lisod buhaton. Imo na siya ang pagkatinuod. So Romans 5 verse 21, that as sin hath reigned unto death, even so might grace reign through righteousness unto eternal life by Jesus Christ our Lord. 1 Corinthians 15:45, and so it is written, the first man Adam was made a living soul. Ano na siyang kuan na punto ha? Ang unang Adan gibuhat nga kalag nga may kinabuhi. And the last Adam was made a quickening spirit. What is quickening spirit? Kung mo siyang kuan, quickening spirit, the life-giving spirit. Mubasabot ang espiritu nga naghatag og kinabuhi. Tanawa ko lang ang gahom ni Jesus Christ. Tanawa na to ang gahom ni Jesus Christ ba? Siya ang kalag nga naghatag og kinabuhi. So, kanusa na to nadawatan si Jesus Christ? Nag-aangkon mo kita karon nga kita Kristohanon, kita tumutuo ni Hesus Kristo. So, kung pasabot ba nadawatan na to ang righteousness ni Jesus Christ? Hoy! Ingog po mo. Hinagi sa bautismo. Yan, practical ba kayo? Ato namang gi-claim nga katawhan ta ni Jesus Christ. So, mangkon ba mo nga nakadawat mo sa righteousness ni Jesus Christ? Ay mo angkon ay dili sa akong nakita. Mura na yung nagduha-duha na makaangkon sa righteousness sa pagkamataron. Ato lang yung duman. Sa kamatayon ni Jesus Christ, naluwas na ta. Ihatag na niya ang iyang righteousness. Sa leksyon kanina, pag dumili sa inyong kaugalingon, kala siya. Doon kayo nag-impact sa itong mga igsoon. Ang message na ito karon ng God is about redemption. Ang pagluwas, ang pagkuha, Jesus Christ ito agikan sa makasasala. Kung kuha lang ginatuog maayo ang punto ani, kinahanglan ang Espiritu sa Dios mo naging maglihok sa tuwa. Siya naging magdumala sa atong kinabuhi. Pero dili pa gid na wala pa gid na hitabo karon. Angkon lang tataman righteousness ni dawatan nato. Angkon lang tataman na. Kung bodo na unaon. Pero kung i-impart ang righteousness ni Jesus Christ, dapat dili lagi makita ang atong kaugalingon. Pero ano makita ko man ang atong kaugalingon? Muna, yung tawhanon. You remember Jesus Christ, human nature si Jesus Christ. Pero ano wala siya nakasala. Ano wala niya naangkon ang pagka-sinful nature. Wala niya na naambit. Unya siya ang atong perfect example. Jesus Christ. Dili nato siya mahimong example kung kita karon nagapadayon sa pagpakasala. Muna lisod kayo, sa dila na ilang, muna siya sa practical nga application ani. Muna yung pinakalisod na kalaban nato, dili ang yawa. Dili gid ang yawa ang pinakalisod ng kalaban. Kaya ang yawa, gipadayag na sa Bible, gipadayag na ang iyang mga pangbuhaton. So, kita ka nagabasa, makandam ta. Dirita sa self-denial, pag dumili sa imong kaugalingon. Ang imong kaugalingon ang kalaban nimo karon. Muna makibugno kita matag adlaw. Atong bugnoon nato kaya sige na bugno ang kaugalingon pisikal. Balisod kayo? So bagay ang kaugalingon. Balisod kayo na siya baton. Ang pagkamatarong nga gusto si Jesus Christ maangko nato once nga ang atong kinabuhi atog yung i-totally surrender sa lahat. Atog yung itugyan dili po tayo nga kanang bawi uwak bitaw nga pagtugyan nga Ginoo ikaw na bahala sa mga karon paabot sa unan. Unya na lang kay kuan napakoy gusto mo aton. Di na siya mo. Main point diri, ang first Adam nagdala sa human nature, nagdala sa sinful nature, pero
dili na ta dito nga mora tong basyad di kan ta kaadan makasasala ta tawra ta wala na to na kay gipadala naman ang ikaduhang nga adan na ikang kaduhang nga adan nagdala sa human nature but wala siya nagdala sa sinful nature kundi ang pagkamatarong ang iyang gidala dito sa kalibutan para unta atong mahangkon ang okay man ang pag-claim maminunta nga righteous ang righteousness si Jesus Christ sa dawatan nato. Ato lang nag-i-claim. Ato lang ibutang sa itong utok. Kung dili po tayo nga dili ato na-i-claim nga matarong ta. Dili. Ito gyapon na siya i-claim. Unya, ato yung number one kwaon ang life, ang kinabuhi niya. Dito na kita mag-focus, dito na kita magtanaw kung saan yung kinabuhi. Kay ako ni Jesus Christ, ginabati si Jesus Christ o sakit, ginabati siya o kaguol. Mabito ang gibuhat niya ang fasting and praying 40 days and 40 nights. Nag-fasting yun siya, nag-ampo yun siya. Kaya basin, iyahatong maana niya ba? Ang nagbunal-bunal siya ha. Hindi niya siya makapugong siya magalingon. So, dako na siya nga impact sa tuwa. Gabisan tao ta, 100% human kita. Pero iyang gisaad nga ang righteousness, ang pagkamatarong niya, iyang ihatag sa tuwa. Kaya diha nagigikan ang righteousness. So, ang good works na itong mapakita karon bunga sa pagkamatarong Jesus Christ na nasa itong kinabuhi. Moro na siya. Ayaw mo pagkuhan sa mga nagbuhat, maayo, luwas ko, buhat ko yung ani, kay maayo ko, matarong ko. Mali na siya namin talidad. Kundi nagbuhat ani, labi na sa pagsimba. Bunga ni siya sa pagkamatarong ni Jesus Christ. Kaya atong nailan kung kinsa atong Ginoo nga gisimba ug sa atong pagkinabuhi sa kalibutan kinahanglan nga muuyon ang tanan sa iyang kabubuton. Diya ta makakuan nga dili kita makapartake na sa sala. So ang sala mo siya ang boundary between sa atoa ug sa Ginoo. Once na ang sala di kita makapadulong sa Ginoo, dili ta makapartake sa righteousness. So kinahanglan wala na tong boundary nga mo siya ang sala o si Jesus Christ automatic mosulod sa Torah. So moro na siya ang gusto nako nga ipasabot sa ato ang topic karon, the two Adams nga nagdala sa dito na ta mag-focus sa ikaduha nga adan nga gipadala nga maghatag sa ato og eternal life o atong baghuon ang ato ang huna o kasing-kasing sa ato pagkinabuhi si Jesus Kristo ang makita og dili nato pagalingon. Ang Dios magpalangit kanato. Amen.